mga lalabs, mga vayots, good afternoon once again. Pag-uusapan natin si Dayonyor Agoy. Agay. Anong gagawin natin, Yor? Nag-negative 13 ka na naman sa satisfaction ratings o rating ng Social Weather Station or SWS. Agay. So, ayon pa dito, bagsak na naman si Ngiwi. BBM Net satisfaction rating has fallen to its lowest level. Dati, di ba? Kamakailan lang yun, nag-negative 15. Tapos ngayon na sa ibang, ano yun, SWS ba yun? Or, ano ba yung tawag niyan? Ibang tawag dito. Firm iyon ng survey, no? Survey firm. So, lowest level according to the March 2026 survey conducted by Social Weather Station or SWS. Based on the survey, 32% of Filipinos said they were satisfied with the government's performance. Sino itong mga 36% na to? So, ito yun sila yung mga tawag dito, mga drug lords, warlords, gambling lords, yung mga naambunan dyan ni Bongbong Marcos sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na kung saan ay paldo ngayon, no? Yung mga pamilya noon, yung mga kanyang vloggers na nakakatanggap ng mga malalaking bayad to defend Bongbong Marcos, yun sila, mga negosyante. At yung sa mga smugglers, yan sila, ito sila, mga 30%, oligarchs, elites, ito sila yun, 32%. Na nagsasabing satisfied sila sa performance na gobyerno ni Bongbong Marcos. But, 46% were dissatisfied and 21% were undecided. So, sino ba itong 46% na to? Ito yung mga Pilipino na kung saan ay apektado ng flood control dahil ninakaw yung flood control PIRA funds. So, laging bumabaha yung mga nasa urban area. Tapos, yung mga walang, tawagin nating nasa poorest of the poor areas. Ito sila yun. Kaming mga OFWs. Yun. Kabilang dito sa 46% na to na dissatisfied sa putang inang bangag at ngiwi na bongbong na to. Ewan ko kailan kaya mamatay ang hayop na ito. Bakit hindi pa mabulunan ito, no? Kapag sumisinghot siya ng kanyang favorite na according to Tatay Digong ay favorite white powdery substance niya is heroin and cocaine. Singit-singit. Ay, nako. So, ito yan, yung mga pobre, lalo na ngayon yung mga naapektuhan ng paglindol, baha, bagyo, so ano-ano pang mga kalamidad. Wala mo lang itulong doon yung mga bigas kahit ibato mo sa pagmumukha ng putang inang ito, ay hindi talaga magkahiwa-hiwalay. Ito yun sila yung mga biktima ni Bongbong Marcos, 46%. Tapos 21% undecided. So, nalilito sila kung maniniwala ba sila na si Bongbong Marcos ay the best president pa rin. Or sasabihin lang, okay ang pamamalakad ni Bongbong Marcos. Pero guys, mga lalabs, mga wayots, take note. 6.7 or 6.8 ang inflation rate nga. Or 7.8 pala ang inflation rates ngayon sa Pilipinas. Kaya lahat ng bilihin ngayon, mahal. Wala na tayong halos pasang-awa na turista sa Pilipinas. Dahil sa maraming issue sa Pilipinas. Number 1 na dyan, corruption, drugs. Grabe ngayon.
krimen. Kahit anong twist ng PNP nagsabing bumababa ng ganito 21%, 30% ang crime rates ng Pilipinas, ulol. Pero pag pumupunta ka sa mga social media, Facebook, doon sa X na dating Twitter, YouTube, makikita mo ang dami, o TikTok, dito TikTok, daming nagpo-post mga lalabs, mga bayots, ng krimen sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mga ginagahasang bata, 3, 4, 5 years old, pinupugutan ng ulo at kung ano-ano pa. Daming krimen sa Pilipinas, pagnanakaw. Dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Kamakailan pa nga yun, nung pumutok yung gera dito. Eso sa Iran at saka ayan, US, hinurmos-hurmos lahat kaagad. Nagtaas ang presyo ng langis. Anong kapalit noon? Taas presyo ng kuryente, pagkain, transportation, etc. Yeah. So ngayon, bumaba siya ng negative 13. Buti negative 13 pa kung ako yung magbigay ng score kay Bongbong Marcos. Talagang double zero ang ibibigay ko. Wala talaga eh. Nagta-travel pa nga si Bongbong Marcos kahit naghihingalo ang Pilipinas. Nagbibigay pa ng ilang billions of pesos doon sa United Nations or kung saan pa siya as a World Health Organization. Nagbigay si Marcos doon ng ilang billions of pesos, ilang billions of millions of dollars yun. Samantalang naghihingalo ang maraming Pilipino ngayon sa Pilipinas, ang daming hindi makapagpagamot, namamatay na lang dahil yung putang inang PhilHealth na yan ay ninanakaw nila. Kunwari ibinalik ang 60 billion sa PhilHealth, wala namang resibong pinakita. Chismis lang. Wala na, paldo. Kaya magkamakailan lang pumunta doon sila Subire, yung team nila na mga putanginang senador na yan ni Bongbong Marcos sa nalindulan doon sa Jinsan, nagpa-picture lang, walang dala. Bongbong Marcos, patahangad-hangad lang ganyan, paturo-turo. Yun lang sila. Walang dinala doon. Nagbigay man doon ng ayuda ang DSWD, putang inang yan. Bakit hindi kaya hinampas ng mga tao doon sa pagmumukha ni Rex Gatchalian yung bigas na iyon na parang kasing tigas ng hollow blocks? Tapos ngayon, sasabihin pa rin ng mga sa bagay, hindi na tayo magtaka. Kung sabihin ng mga supporters ni Bongbong Marcos, like mga vloggers lang bayaran na mula yung binabayad naman sa kanila, ng mga patay gutom na vloggers na yun, mga influencers ni Marcos. Dito sa mga putang ina, mga mainstream media na to, mga reporters. Na the best pa rin si Bongbong Marcos dahil bayad sila. Ninanakaw ni Bongbong Marcos ang pira ng taong bayan, naming mga OFWs, para ipambayad sa mga putang inang iyon ng mga patay gutom, para sabihin lang, still the best si Bongbong Marcos na president sa kanila. Kagaya ng sinasabi ng isang congressman sa Mindoro ba or kung saan yun, hulog daw ng langit si Bongbong. Yes, hulog ng langit sa kanilang mga mukhang pirang mga kawatan sa kabanang bayan. Pero sa mga tao na ordinaryo na kagaya ko or kagaya niyo, hindi to hulog ng langit, hulog to ng impyerno, hulog ni Satanas ito. Na sana mamatay ng putang inang ito at mabulunan ito kapag sumisinghot siya ng kanyang white powdery substance at nang matsugi na. Walang kwenta to. Kaya hindi lang dapat negative 13 to, dapat negative 100 talaga. Tanginang yan.